nais ibigyan diin dito na kung saan ang bawat isa sa atin ay may importansya sa paningin ng ating Panginoon. Kung kaya, inutos niya sa atin sa Corinthians na kung saan, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, dala ng kaabalahan, kahit simple lang, magulang, estudyante, o kahit sinong kabataan, o kahit sino sa atin dito, punong-puno tayo ng maraming mga gawain. Marami na ang nakakalimot sa ating Panginoon. Marami na ang saan ay nahahati ang atensyon. Nababaling sa mga gawain sanlibutan. Kulang tayo sa pagmumuni-muni at buhos sa ampaw ng mga gawain sa mundong ginagawa natin. Kung kahit minsan tatanungin natin, yung mga ordinaryo o kahit minsan tayong mga Kristiyano, uso pa ba ang panalangin? Nakakaalala pa ba kayo na sa bawat sandali ay kailangan natin ng isang panalangin? Isa nga sa pagkain, Nagutom na tayo, nakakalimot na tayo makapanalangin. Kahit magpusal ng kaunting pasasalamat. Minsan naman, bago at pagkatapos gumising, nakakalimutan din unahin ito. Papaantok muna ako habang nagbabasa ako ng Facebook. Hindi mo na palayan, nakatulog ka na, nakalimot ka na. Nilidala kung saan ay ang bawat isa sa atin ay nahahati-hati ang ating mga atensyon sa iba't ibang mga gawain, isipan, mga pagpaplano at iba't ibang mga balakid sa buhay at isipan natin. But in all things that we do, kahit sa ating mga pang-araw-araw na gawain, we can glorify God. Kailangan natin sambahin ang ating Panginoon, sa bawat aspeto ng ating mga buhay. At dapat natin malaman kung anong tunay na kalagayan natin sa mundong ito. The second reason why we are here in this world is to be reconciled to our God. Makikita natin po yan sa Acts 17:30. Dito sinasabi, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, na dapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng lahat. Noong mga nakaraang panahon, pinahintulutan na ng Diyos ang tao na mamuhay sa kanilang mga kahangalan o pamampangan na nauukol sa Kanya. Ngunit ngayon, malinaw na inuutos na sa atin sa Acts 17:30 na kung saan man sila naroon ay dapat magsiibig sila, talikuran ang kasalanan at manumbalik na sa ating Panginoon. Patuloy na dumadami ang makasalanan sa sanlibutan. Kung mapapansin niyo po, na kung saan at mag-o-obserba kayo, pasama ng pasama ang dala ng media, pasama ng pasama ang turo ng ilang mga without mentioning any organization, na kung saan ay taliwas na ang kanilang mga tinuturo doon sa laman na dapat na ipaalam sa taong bayan yung tunay na konteksto ng banal na kasulatan. Iba-iba na ang motibo ng tao sa ngayon. Kung kaya't dito, nakikita ng Panginoon na bago dumating yung pagkakataon na halos lahat ay nasa lugbok na ng kasalanan, ay tinatawag na ang ating atensyon na kailangan na natin manumbalik sa Kanya.
Magsisil tayo sa lahat ng pagkakataon. Pinakikita ng Diyos na kung saan ay panahon na ng pagtawag para sa pagkabagong buhay. At hindi na maaaring magpatuloy ang tao sa kanilang mga kamalian dahil dumating na ang liwanag ng katotohanan at inaasahan ng Diyos ang pagsunod at pagsisisi mula sa mga masamang gawain. Dahil ang Panginoon ay hindi mapagpaliban ng kanyang mga desisyon. Kalawang Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinilalagay ng iba. Nakakakalungkot po kasi na kung saan hindi pa naman magugunaw ang mundo, nasa sa isip natin. At kung magunaw yung mundo, siguro ipatay na ako. Sasabihin po natin yun. Ngunit paano kung bago ka mamatay ay hindi mo nagawang magsisi? Humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Paano ang iyong relasyon sa inyong Panginoon? Kundi mapagpainihod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito yung tamang panahon. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Ikatlong dahilan, bakit kailangan natin? Kung bakit tayo nasa mundo ito, na kung saan ay para paglingkuran ang ating Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Sa Joshua 24:24 na kung saan, malinaw po sinasabi. At sinabi ng bayan kay Joshua, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Serve only the Lord your God. Respect Him, keep His commandment, and obey Him. Serve Him and be loyal to Him. Nakikita natin po yan sa Deuteronomio 13, na kung saan sinabi sa kanya dito, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon, Panginoon ninyong Diyos, at matatakot sa Kanya, at gaganap ng Kanyang mga utos, at susunod sa Kanyang tinig, at maglilingkod sa Kanya, at lalakip sa Kanya. Ano po ang ibig sabihin na kung saan ay nais ipaiwatig dito sa Deuteronomy 13:14? Ang talata pong ito ay isang paalala sa mga mananampalataya kung paano ang bawat isa sa atin ay dapat mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagsunod, paggalang at paglilingkod sa Panginoon. Isa itong hapon sa bawat isa na hindi lamang natin kilalanin ang Diyos, kundi dapat nating sundin siya. Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ito po, na kung saan ay tinatawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano, ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga utos, kung halit hindi kakikitaan sa kanyang mga buhay ang tunay na mensahe ng pagsunod sa ating Panginoon. Ang paglakad ayon sa Panginoon ay nangangahulugan ng pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, habang ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi sa may paggalang at pagsamba. Marami tayong mga nakikita na kung saan ay sumusunod, sumasamba, ngunit sa ibang kaparaanan, hindi dun sa tunay na turo na nakapaloob na inutos sa atin sa banal na kasulatan. Patuloy na nililigaw ang ilang mga mananampalataya sa maling kaparaanan, sa maling paniniwala. Kung kaya't dapat ang bawat isa sa atin ay maging mapanuri